Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Ang Pilipinas daw ang nangungunang pinakamagaling na singer sa buong mundo at kasama po dito si Sofronio Vasquez. At ito po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, bibigyan po natin ng ating opinion at ating reaksyon itong pag-feature dito kasama si Sofronio Vasquez. Of course, marami pong mga singers na na-feature itong pahayagan ng Inquirer.net, pero mag-focus lamang po tayo of course kay Sofronio Vasquez. Sabi po kasi dito ng Inquirer.net ay nangunguna di umano ang Pilipinas bilang pinakamagaling na singer sa buong mundo. Well, hindi na po katakatakayan dahil pagdating talaga sa mga sing contest, most especially sa mga international stage, ay hindi po magpapahuli ang Pilipinas. Most especially sa mga biritan. Ang sabi dito sa post ng Inquirer.net, take Broadway legend Lea Salonga, who made history as Kim in Miss Saigon and lent her voice to beloved Disney princess Jasmine and Mulan. More recently, Filipino singer Sofronio Vasquez carved his name in music history as the first Filipino and the only Asian to win The Voice. Philippines ranks number 1 on list of countries with the best singers. So sabi ni Sofronio, napareact po si Sofronio Vasquez, mga kapolitika, sa pagkalathala at pagkasali ng kanyang pangalan dito sa mga best singers in the world. Not surprised that the Philippines ranked first as the country with the best singers, and not just singers but also its people, because we value respect, gratitude and love for each of our passion. Keep living the dream. Thank you Inquirer.net for including me. So dito mga kapolitika ay nagpapasalamat po si Sofronio bilang pagsali sa kanya pag-feature dito ng isang pahayagan na Inquirer.net bilang isa sa mga best singers in the world. At aside po dito ay nag-post po si Sofronio ng kanyang concert. Lagi po nating inulit-ulit mga kapolitika itong kanyang concert sa New York bilang pag-promote na rin po ng kanyang live event doon dahil ang VIP tickets ay sold out na. So sabi dito, hey New York City, I'm beyond excited to bring the magic of The Voice to you for one night only. Tickets are flying fast, and while VIP may be sold out, a few limited tickets remain. You don't want to miss out on this. This is your chance to experience a fantastic night of music with some familiar special guests. Who will you bring to witness this unforgettable show? So malamang mga kapolitika ay makasama niya dito ang kanyang coach sa The Voice USA na si Michael Bublé dahil magkasama nga sila nitong mga nakarang araw, so most probably ayun ang pinag-usapan nila. So mag-abang na lang po tayo dahil tayo personally ay na-excite rin dito sa kailang mga ganap sa mga susunod na buwan. Okay? So yun so far ang ating update ngayon at ating talakayan. Gusto ko lang din po palang i-correct yung aking nasabi doon sa aking naunang vlog na kung saan nag-perform itong si Sofronio dito sa The Voice USA Season 27. I-correct ko lang din po pala, ito po ay performance niya sa instant save dito sa Season 26. Hindi po mga kapolitika sa Season 27. Okay? Ano po ang inyong maging reaksyon bilang ang ating bansa ay tahanan ng pinakamagagaling na singers or mga awit sa buong mundo? Kayo po ba ay agree? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At bilang continuation ng ating mga throwback video dito kay Sofronio Vasquez, panunuorin po natin itong part 2 ng kanyang travel vlog dito sa bansang Switzerland. Just in case hindi nyo po napanood itong vlog niya dito sa kanyang social media account, ay i-play lamang po natin. And this video is credit to Sofronio Vasquez. Good morning sa inyo mga kaibigan! Isa sa mga pinakamagandang spots o pinakamagandang icon dito na pupuntahan mo sa Switzerland is of course the chocolate, Swiss chocolate. We also have Toblerone, but isa sa mga ginagamit na nito is Lind, or sa mga kilala is Lind na chocolate, Swiss chocolate. And now,
We are very mapalad to have a tour kung paano sila ginagawa dito sa factory mismo ng Lind. So this is the center. I think this is a tour. Yes. See you mamaya. Update tayo mamaya. Ciao! Yan, simula pa lang ng tour guys. May free na kagad. Nakita mo yan. Ayan, nandito na tayo sa loob mismo kung saan sa-start na yung chocolate tour ng Lind. Kaya, yes, we have our audio guides. Most of us hindi natin alam talaga kung saan galing yung chocolates, but here, malalaman natin na ito pala itsura ng kakao. Para siyang invent yung chocolate. Yung una-una pala 5,000 BC. Mayans pala yung unang nakahanap noon. And then Spanish came in. And then this Medici na pinakamayaman talaga. Sila yung unang nakatikim na chocolate mix, chocolate products. Ayun. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung 4 processes ng paggawa ng chocolate kasi narinig natin doon like fermentation and all that. But I will talk na yung founder pala ng Lind Chocolate is Rudolf Lind. Bago nabuo yung mga chocolate ni Rudolf Lind, para siya yung small time na negosyante na nakikipagkilala. We know na alam natin na Nestle cream, Nestle ngayon, kondensada, like that was by Henry Nestle and nakipag-partner siya doon kasi yun nga, business partner sila. Si Rudolf Lind, matalino siya, mautak siya, ginamit niya yung marketing strategy niya to compete with Toblerone. Kaya ikat yung Lind dito sa Swiss pala. Yan yung mga maraming libre pa chocolate dito. Ito gusto ko ata. Sa pinaka-tour ko sa Europe, ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko, yung mga tikim-tikim sa chocolate. Sa part Chocolate Cosmo, makikita natin yung travel time ng mamaya i-explain ko sa inyo with a video ng factories or chocolates na invent. Chocolates para was firstly discovered in Switzerland. Ayan, of course, nandito na tayo. Nakita niyo sa likod, napakaraming chocolate. Mahal na mahal yun sa store, sa mga co-op. Ito yung pinaka-favorite ko. These are free.
Meron tayong mga libreng chocolates dito. Kung malaki-malaki to para sa mga pasalubong. Para sa inyo mga kaibigan. Sarap na sarap talaga ako sa mga chocolate ng Lind. Actually, dito naman tayo sa pabrika. Kita nyo kung paano ginagawa. May mga machines na yan. Ayan. Bago matapos yung ano, meron silang pa-free na ganito. Isa-scan mo lang yung ticket mo, tapos may free na. Ganito. Malalaman natin kung ano yung chocolate yung ibibigay sa atin. Aside sa mga neck-knock natin. Tara! Milk caramel chocolate. Dito ko talaga naramdaman ng totoong liwa ng Pasko. You can hear music. May mga freebies na chocolate. Supot na maliit dito. Dahan-dahanin nyo lang kasi si ate na nagbabantay. Wala siyang pakialam. Na tayo dito sa ating Lind Home of Chocolate Tour. Hindi na tayo ng mga onting chocolates para sa mga pasalubong natin kasi ito yung kaya natin dito sa Switzerland. Kaya see you guys! Have a nice day!